pagpapakumbaga, Panginoon, ang balik sa musuko, Panginoon, sa iyo. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong awa, Panginoon, sa mga dito sa amin, Panginoon, sa kahabagan mo, Panginoon, kami nakarating ng payapa, Panginoon, upang makapagpuri. Salamat, Panginoon, sa iyong salita. Kawaan, Panginoon, ang bawat isa sa amin at ang aming pamilya. Panginoon, maging Lord God, yung mga wala pa rito sa ngayon, Panginoon, I pray for your covering, Panginoon, and protection of them na sila yung ating Panginoon na payapa at ligtas, Panginoon. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat po sa iyong awa. Salamat sa iyong pagpapala, Panginoon. Amin pong tinatanggap na sa araw-araw ng aming buhay, hindi mo kami pinabayaan. Sa aming pakikinig muli ng iyong salita, Panginoon, maging kaganapan ito sa aming buhay na yung buto ay tatanim mo muli. Panginoon, ay tumubo ng Lord God na nag-uumapaw sa aming buhay. Alakaran namin, Panginoon, na may banal na pagkatakot sa iyo. Panginoon, Lord God, yung buhay bilang isang mananampalataya. Ang buhay mo, Panginoon, at pag-ibig mo, makita sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen. Amen. So, sabi po dito sa Psalms 121. Psalms 121, sabi dito. 128 pala. Psalms 128. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of labor of your heart, of your hands. You will be blessed, and it shall be well with you. Ito natin. Blessed is everyone who fears the Lord, who walks in His ways. You shall eat the fruit of your labor, sabi, labor of your hands, and you shall be blessed, and it shall be well with you. Pagpalain pagkabasa ng salita ng Panginoon. So ang ating talakayan ngayong araw na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon ay yung mamuhay na may banal na pagkatakot sa ating Diyos. Amen. So iba kasi kapag kayo namumuhay ng may banal na pagkatakot sa ating Panginoon. Sabi nga dyan, pinagpapala yung may banal na pagkatakot na lumalakad sa kalwalatian o doon sa kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat when you fear the Lord, ito yung magbibigay sa iyo bibigay sa iyo na huwag kang gumawa ng isang bagay na makakasakit sa Kanya, isang bagay na malalayo tayo sa ating Panginoon. Hindi naman ito yung palaging pagka sinabi natin may banal na pagkatakot sa Diyos na hindi ka na makakagawa, na ikaw ay parang makaparalisa, kundi magkakaroon ka ng sensitive spirit. Sinabi natin sensitive spirit, alam mo kapag ka gusto ng Panginoon o alam mo rin kapag ka ayaw ng Diyos. Nagiging sensitibo ka dun sa galaw ng Panginoon na ayaw mo siyang ma-displease o ma-defy o mawalan, sabi niya, mawala yung respeto, yung gratitude mo sa ating Panginoon, kundi yung pagpapatuloy ng pagkatakot mo sa Panginoon ay nagbibigay sa iyo ng bunga upang nang sabihin gumawa ka ng mas na ayon sa gusto ng Panginoon. At sabi diyan, you shall eat the fruit of your labor, sabi diyan, of your hands, and you will be blessed and it shall be well with you. Kapag ikaw ay may banal na pagkatakot sa Panginoon, sabi niya, pinagpapala yung gawa ng iyong kamay, at sabi diyan, yung bunga nun, ikaw yung mag-i-enjoy, pinagpapala ka ng Panginoon. So kaya takin mo yung mga taong sumusunod at may banal na pagkatakot sa Panginoon, kahit na sabihin natin mahirap yung gawing trabaho, kahit na mabigat, kahit na sabihin natin hindi madali, kahit na sabihin natin may mga targets na ibibigay sa iyo, nagiging magaan. Sapagkat hindi ikaw ang gumagawa, kundi ang Panginoon. Sabi nga ni Prophet Sado, kapag ka ikaw daw ay yung isang tao na nagpapakumbaba sa Panginoon, at ikaw ay na-raise up ng Diyos, at hindi mo tinouch yung glory, ibig sabihin, hindi mo inangkin yung glory ng Panginoon, kundi sa lahat ng iyong gagawin, ng iyong kamay, ay binabalik natin sa ating Panginoon, ikaw ay pagpapalain. Amen. Ikaw ay, sabi diyan, ikaw yung taong hinahanap ng Panginoon. Ikaw yung i-bless ng Diyos. At hindi lamang ikaw, kundi pa rin yung mga tao na nakapaligid sa iyo ay makakatanggap din ng pagpapala. Kasi kapag ka pinagpapala ka, maging yung iba ay nai-influensyahan ng pagpapalang yun.
Sapagkat sabihin na natin, oo, sa iyo binigay ng Panginoon ng pagpapala, pero dahil may nilagay ng puso sa iyo ang Panginoon na kung saan na maging pagpapala din naman sa iba, so ibig sabihin yun, tinatanggap din na yung pagpapalang galing sa Diyos, na kahit na sabihin natin, hindi nila nalalaman kung paano mo nagagawa yun, at kung paano nangyayari sa buhay mo yung mga bagay na yun, at hindi mo rin maintindihan kung bakit nangyayari sa iyo yun, eh yan ay grace ng Panginoon sa iyo upang ikaw ay pagpalain. Napakasarap na mamuhay sa loob ng banal na pagkatakot sa Panginoon at mamuhay din sa kanyang pagpapala. At hindi lamang ito yung gusto nating iparating ng Panginoon sa atin. Kasi may mga blessing na kung saan intentional na ibinibigay ng Diyos. At meron din namang blessing na kailangan mo talagang dumulog sa paanan ng Diyos. Tama? So kasi sabi dito, mga kapatid, kung tayo sa Psalms 121, sabi diyan, I lift up my eyes to the hills. From where does my help come from? My help comes from the Lord, and who made the heavens and the earth. He will not let your foot be moved, and He will keep. Sabi diyan, keep you, will not slumber. Sabi diyan, behold, He who keeps Israel will neither slumber nor sleep. Sabi diyan, ito isa sa mga patunay na kung saan kahit na pinagpala si David, kahit na sabihin natin binigay ng Panginoon yung blessing, yung lahat ng nais ng isang tao, kapag ka ikaw ay pinagpapala, binigay ng Panginoon kay David, binigay din ng Panginoon niya kay Haring Solomon. Pero dumarating din yung time na kung saan, sabi niya, nung tumingin ako sa kabundukan, nung tumingin ako sa kapatagan, saan nga ba nagmula yung aking pagpapala? O sino ba yung makakatulong sa akin? I lift up my eyes to the hills. From where does my help came from? Saan nagmula yung tutulong sa akin? Saan magmumula yung pagbibigay ng panibagong simula sa akin? Yan ang sabi ni David, ano? Kahit nasabihin natin, nasa kanya na lang. So, ito yung during this time na nape-persecute siya. Pero kahit na ganoon, sabi niya, kung titingnan ko man, ganoon man kalaki yung bundok, ganyan man kalaki yung kapatagan, saan nga ba magmumula yung pagpapalang matatamasa ko? At yung pagpapalang tatanggapin ko? Walang iba kundi sa Diyos. Amen. Tama ba? Kasi ang Panginoon lang yung magiging source ng ating kalakasan. Yung source ng iyong kapayapaan, yung source ng, sabi niya, yung source ng kung saan magiging matibay ka. Hindi naman yung matibay na hindi ka na pwedeng bumagsak. Sapagkat darating yung pagkakataon talaga na meron kang test na hindi kaya ipasa. May test na talagang hindi mo kaya talagang lampasan unless na hindi mo sa Panginoon na ikaw ay makatawid dun sa test na yun. Maraming testing ang buhay. Matadapa ka, mapapagod ka, mawawalan ka ng pera, mawawalan ka ng trabaho, magkakaroon ng konflik ang pamilya, lahat darating yung mga bagay niya. Maaaring magkakasakit ka, maaaring magugutom ka, maaaring lugmok ngayon, pero hindi ibig sabihin nun, iniiwanan ka na ng Diyos. Sapagkat ang sinabi nga dyan, the God of Israel, o the God who held Israel, will not sleep nor slumber, hindi natutulog ang Diyos. At hindi rin ka kalilimutan ng Panginoon kasi kasama yan sa kanyang pangako. Amen. Kailangan mo lang magkaroon ng banal na pagkatakot. Kailangan mo lang lumapit sa Diyos. Ang masama nga kasi niya sa atin, hindi na nga tayo lumalapit sa Diyos, hindi na nga tayo dumudulog sa Diyos, inakalimutan pa natin ang ating Panginoon. Tama? Maaaring hindi aware tayo na tayo ay nalalayo sa Panginoon, pero katotohanan, kapag kayo mismo ay naglalayo sa iyo sa Panginoon, yung sarili mo ay nilalayo mo sa Panginoon, hindi ka na paniniwala ng Diyos eh. Lahat tayo lang tayo makabalik ng Panginoon. Sometimes we fail for our choices and decisions. We fail to choose the correct ways of God. And we fail to decide on the correct ways of God. Yan ang pagkakamali natin mga tao. At prone tayo yan palagi. Lagi tayong prone dyan. Lagi tayong sumasabi sa ganyang klase ng decision making sa ating buhay. Hindi man ayaw man natin tanggapin, gusto man natin tanggapin, talagang gano'n ang nangyayari. May mga desisyon talaga na kumapal niya sa ating buhay na hindi naaayon at hindi na itatama dun sa plano ng Panginoon. Unless that you choose to dwell and be with God. Unless you choose and dwell kung saan yung plano ng Panginoon na hinihingi mo yung paggabay ng Panginoon sa atin. May kwento sa Biblia na kung saan, sabi nga, kung makikita mo yung pagpapagaling ng Panginoon, hindi naman siya random na nagpagaling lang eh. Hindi naman kung saan-saan lang siya pumunta na kung saan
pagaling na ganito, ganyan. Meron talagang specific minsan na person, yung meron specific na hinahanap talaga ang Panginoon, kadalasan. So, kita mo yung pinagaling ng Panginoon dun sa Pool of Bethesda. Tama? O dun sa Beautiful. Sa Gate of Beautiful. Tama? Kung saan, nandun yung lumwa yung paralitiko. At sabi diyan, for many years, sabi niya, he's been struggle na hindi makagalaw. At gusto man niya gumaling, hindi niya kaya. Wala siyang kakayanan. Until such time na nakita siya ng Diyos. Tama? Hindi sabihin, ganun ba katagal yung struggle niya? Ganun ba katagal yung paghihirap na naranasan niya? Hindi man siya makakilos, wala man tumulong sa kanya, wala mang, sabi diyan, wala mang naglagay sa kanya dun sa pool. Pero, nung makita ng Panginoon at tinanong siya ng Diyos, doon nagkaroon ng pagbabago. Unless na, sabi niya, kahit na yung struggle mo ay mabigat sa ngayon, mahirap sa ngayon, di naman ibig sabihin na hindi ka na tinitingnan ng Diyos. Amen. At isa pang example, yung bulag na kung saan sumisigaw siya, sabi niya, anak ni David, tulungan mo ako. Anak ni David, natawag niya ang Panginoon. At ang sabi ng mga disipulo na maingay. Pero ang sabi ng Panginoon, hayaan niyo siya. Ba? May pangangailangan siya at isinisigaw niya ang pangalan ng Panginoon na siya ay mapansin. Pakita mo yung difference yung dalawa. Nakita ng Diyos at tumatawag sa Diyos. Parehong may pangangailangan, parehong pinagaling ng Panginoon. Depende sa klase ng paglapit at pagtingin ng Diyos. Tama? Etong isa, di naman nilapitan ng Panginoon. Tama? Ay, di naman siya tumingin sa tao yan, di siya tumatawag, nakita lang siya ng Diyos. Because of the grace of the Lord. Tama? Di natin alam kung nananalangin ba yun, kung tumatawag ba sa Panginoon yun, kung humihingi ng tulong sa Diyos ba yan, kung ilang taon na siyang nandun, di natin alam. Isa lang ang makikita mo doon. Tinignan siya ng Diyos. Amen. Hinawaan siya ng Panginoon. Kinahabagan siya ng Panginoon. Para magkaroon ng pagbabago yung kanyang sitwasyon, yung kanyang buhay, ay makapagsimula muli. Yung ibig sabihin na nalumpo ko ngayon, bagsak ka ngayon, tama? Darating na naman yung panibagong season sa ating buhay na hindi pa rin nababago yung sitwasyon mo. Hindi ibig sabihin, kinalimutan ka ng Diyos. Mas lalo nga kapag wala kang sagot ng Diyos, mas lalo ka pang tumawag. Kasi nga, sabi dun sa book of Daniel, when you pray, sabi nung anghel, nakausap niya ni Daniel, when you pray, the Lord is quickly to answer. Madaling sasagot ang Panginoon. Nga lang, sabi diyan, because, sabi niya, the Prince of Persia has been holding him. Tama? May humuhulog kasi minsan dun sa prayer mo. Meron kasing mga bagay na talagang inihold ng kalaban yung sagot sa panalangin mo. Pero hindi ibig sabihin na hindi darating yung kasagutan. Hindi ibig sabihin na hindi darating yung sagot sa panalangin mo, sagot sa nais mong mangyari na sinasagot ng Panginoon. Minsan tayo lang yung tumitigil. Tayo lang yung umaayaw. Tayo lang yung lumalayo sa Diyos. Tama? Ikaw lang yung umaalis sa pagpapala ng Panginoon. Kagandahan nga nito kapatid, may pagkakataon tayo palagi na dumulog at lumapit sa ating Diyos. Kahit itingin mo sa kapatagan o sa kabundukan man, yung sagot na makikita mo ay galing pa rin sa ating Diyos. Tandaan mo to, walang anumang bagay sa ating sarili na hindi kayang sagutin ng ating Diyos. Naaawa ang Panginoon sa ating kinahahabagan ka ng Panginoon. Matigas lang ang ulo nating mga tao. Madalas lang tayo nagreklamo sa Diyos. Madalas lang gusto nating masagot yung preference natin kaysa sa preference ng Panginoon. Kaya ano nangyayari? Nagkakaroon ng maling desisyon, maling direksyon, maling paglakad, hanggang sa madapa tayong muli. Pero hindi ibig sabihin noon, wala na ang Diyos doon at kinalimutan ka na ng Panginoon. Napakaganda ng sinabi rito, ano? At isa pang example mga kapatid. Sabi ng babaeng dinudugo for 12 years.
Wala na nga, sabi diyan, na-spend niya na lahat yung kanyang ari-arian, kanyang kayamanan para lamang gumaling siya, pero walang sagot. Walang doktor na nakapagpagaling sa kanya. Ang inaantay na lang niya, siguro, maubusan ng dugo, mamatay, ayos na yun. Pero alam mo yun, may sinubol na bagong pag-asa, bago niyang pagkukunan ng lakas. Nung marinig niya na naando ng Panginoong Yesus, nag-decide siya. She made a decisions na kung saan matatanggap niya yung full restoration of blessing sa kanyang buhay. Tama, ano lang ang meron siya noon, pananampalataya na sabi niya, kahit mahawakan ko man lang yung laylayan ng tela, ng damit ng ating Diyos, ay pwede na at ako'y gagaling. Ano ba ang nangyari? Nung mahawakan niya yung laylayan, nung tassels ng Panginoon, tama, the power comes out. Kaya nga sabi niya na hindi mo kaya kasi marurukin kung paano gagawin ng Diyos yung pagpapala sa iyo o kung paano mo tatanggapin. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Kita mo even to the tassels, the power overflows. Even to sa laylayan, the power overflows. Nung mahawakan. Pero sabi yan, marami naman dumikit sa Panginoon. In fact, siksikan ngayon, pero hindi naman gumaling yung iba, tama? Hindi naman gumaling yung iba eh. Unless you intentionally want to move the directions of your faith to God, then magkakaroon yan ng panibagong simula. Magkakaroon ka ng healing, full restoration. Ano nangyari? Nagkaroon siya ng full restoration. Panibagong pagkakataon, panibagong simula. Tama? Nagkaroon siya ng panibagong lalakaran. Tama ba? Nung gumaling siya at tinanong ng Panginoon, sino ba ang humawak sa akin? Anong sabi ni Pedro? Panginoon, sa dami ng tao dito eh. Malalaman pa ba natin kung sino yun? Tama ba? Sa dami ng tao dito nagsisiksikan. Malalaman pa ba natin kung sino yun? Pero yun, the moment na, alam mo yun, alam ng Diyos, but God is keeping asking the questions. Tama? Hindi kaya alam ng Diyos na yung humipo sa Kanya ay nandun lang. Minsan matatanong mo, hindi kaya alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos kung sino yung humipo sa Kanya. In fact, sabi nga ng Bible, God is all-knowing. Even the number of your hair. Alam ng Panginoon. Alam ng Diyos yan. But God is keeping us. Sino yung humipo sa akin? Tama? Ano sabi ng babae? Panginoon ako po. Ako po. Ano sabi ng Panginoon? Your faith as yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. Amen. Kapag lalapit ka sa Panginoon na yung pananampalataya mo ay buo sa Kanya. Yung assurance na kapag kay dumulog sa Kanya ay magkakaroon ng kaganapan yung bagay na nais. Whether it lies with your difficulties in life. Minsan sa ating mga Kristiyano, tinudugo na tayo. Duguan ka na, hindi ka pa tumatakbo sa Panginoon. Gusto mo pang mas maging madugo. Nakakaranas ka na nga ng pagsubok. Nakakaranas ka ng pagbubuksay ng demonyo, hindi mo pa nakikita. Dahil akala mo, nandun ka pa sa presensya. Nandun ka pa sa loob ng paanan ng Panginoon. Even to the tassels of God. Kaya nga prayer minsan ng Panginoon, kahit doon lang sa paanan mo, ayos lang. Pero alam mo yun, bago ka pumunta sa mukha ng Panginoon, kahit yung paanan muna. Kahit yung paanan muna. Hindi ka nagiging namamaling sa Panginoon. Kung hindi gusto mo lang magpakumbaba sa Diyos, Lord, kahit sa paanan mo lang, sapat na yun. Kahit sa paanan mo lang, Panginoon, mahagkan ko lang iyong paa. Mahawakan ko lang iyong paa, Panginoon Jesus. Okay na po ako. Hindi lang pa ang ibibigay sa ng Panginoon, maging ang kanyang kamay at ang kanyang mukha. Amen. Tama? Nung si Peter lumubog, inabot ng Panginoon ang kanyang kamay. Hindi imposible sa Panginoon na iabot niya ang kamay sa iyo. Hindi imposible sa Panginoon na hindi niya sasagutin ang mga panalangin mo. At hindi rin imposible na hindi ka papansinin ng ating Panginoon. Ang tanong lang niya intentional ba yung pananampalataya mo sa Panginoon? Did you intend your faith to be much more drawn near to God? That's the number one question. Kung ini-intensyon natin na mas lumulog sa ating Panginoon, hindi posible hindi ka makikita ng Diyos. Kasi intentional yung ginawa ng babaeng dinudugo.
intentional din yung pagtawag ng lalaking bulag. Tama ba? At ano nangyari niya, hindi na natin alam yung nangyari sa kwento nila. Kung ano na nangyari, sila ang papatunay na yung banal na pagkatakot napunta doon. Yung may mga banal na pagkatakot sa Panginoon, ibig sabihin na hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makakagawa ng pagkakamali. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka na makakagawa ng isang bagay na kung saan madadapa ka. Yung banal na pagkatakot na nakagawa ka ng pagkakamali, bumabalik ka sa Panginoon. Panginoon, nagkamali ako eh. Nagkulang ako, Panginoon. Nawala yung pagtingin ko sa iyo. Pero bumabalik ako muli. Na kahit na magkamali ka, magkasala ka, bumabalik ka sa Panginoon. Ang mahirap sa ating mga Kristiyano, hindi ka na nga bumalik, nawala ka pang lalo. Hindi ka na nga nagkaroon ng banal na pagkatakot, nalubog ka pang lalo. Tama? Kapatid, meron pang pagkakataon. Meron pa tayong time at panahon at season na tayo ay muling lalakad sa Kanya. There was a revival coming. This revival of fire of Pentecost, you shall receive. Kailangan mong matanggap. Maaaring na-stagnant kayo yung faith mo, maaaring walang daloy. Maaaring hindi mo nararanasan, pero tandaan mo to. Kapag ka intentional yung gusto mo mangyari at lumalapit ka sa Panginoon ng gusto, you dwell to the very presence of God, to the very feet of God, even to the tassels. The power of God is overwhelming. Even to the tassels, the power of God will surpass everything. Amen. Mangyayari kung ano yung mangyayari dahil gusto at kalooban ng Diyos. At hindi dahil sa atin. Do not touch the glory of the Lord. Hindi porke tagumpay ngayon yung nararanasan mo, kukunin mo na yung glory. Hindi porke nangyayari yung mga bagay na gusto mo, kukunin mo na yung glory. Kaya nga mas madalas, dapat mas nandun tayo sa focus ng magpapakumbaba ako palagi sa Panginoon. Let the great fear of the Lord enter into every humanity, into every leaders of the churches, into every leaders, sabi diyan, ng ating bansa. Hayaan natin pumasok yung banal na pagkatakot sa atin. Nang sa gayon, yung direksyon natin maging tama sa paglakad kung sa ayon at gusto ng ating Diyos. Hindi napapagod ng Diyos na tayo hintayin pabalik. Hindi napapagod ng Diyos na makinig sa panalangin mo kapag ka nasasaktan ka, kapag ka nahihirapan ka, kapag ka umiiyak ka, kapag ka nananalangin ka, dinidinig ka naman ng Diyos. Minsan lang gusto natin instant. Ito pa masakit, ito pa mabigat, lalo na sa ating mga Kristiyano, sa ating mga nananampalataya. Tama? Naniniwala ka na gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, praise God. Gusto mo ng kagalingan, praise God. Gusto mo ng banal na pagkatakot, praise God. Lahat yan, gusto natin. Pero ang tanong, sabi ko nga kanina, nandun pa ba yung pananampalataya mong intentional? Nalululog sa Panginoon. Pangalawang katanungan, ba? Do you still outcry your heart to the Lord? Binibigay mo pa ba yung buong puso mo sa Panginoon? Lalo ka ba na tumatawag sa Panginoon na, Panginoon, kailangan kita. O Lord, gusto kong magkaroon ng panibagong simula. Nandun ka pa ba dun sa linya na yun? Na kung saan, inilalagay mo, nilalatag mo lang sa Panginoon. O baka wala ka na dun. Tama? Baka hindi ka na naando. We need to attest our faith. We need to look at in our faith. Nasa na nga ba? Baka mamaya nagwawandar na yung faith natin. Pangatlo, nasa bali ka ba? O nandun ka ba sa kamundukan? O nakatingin ka sa Diyos? Where do you put your eyes on? Saan mo nilalagay yung pagtingin mo? Saan mo tinutuon yung paningin mo? Sa ating Diyos ba? O sa mga bagay na meron dito sa mundo? O sa mga bagay na gusto lang nating makuha? Tatlong katanungan na maaaring magmamatod sa iyo. Tatlong katanungan na maaaring masasagot mo sa iyong sarili na baka nandun ako sa time of struggle, time of wilderness, o fall down. Maaaring nandun tayo rin. Maaaring hindi pa natin nasasagot sa ating sarili yung katanungan na yun, maaaring hindi namang nasagot mo na. Pero this is a chance for us. Pagkakataon na ibinigay ng Panginoon. Sabi ko nga, the great revival is coming. The shifting season of fire is going to come. This year, 2026, there will be a very
very tremendous outpouring of the Holy Spirit of fire in this year 2026 that's going to come. And we need to prepare for it. Ihanda natin ang ating sarili, ang ating katawan, ang ating puso at ang ating isipan to receive the great revival. Kasi baka hindi ka na nare-revive. Baka wala nang i-revive. Tama? Baka nalalayo ka na, hindi mo pa alam. Hindi porke alam mo ang salita ng Diyos, malapit ka na sa Diyos. Hindi porke nananalangin ka, malapit ka na sa Diyos. Hindi ganun eh. Tama ba? Kailangan talaga natin ipamuhay yan, mga kapatid. Kailangan natin maging may tama yung direksyon kung saan natin tahakin papunta sa paanan ng ating Panginoon. At yung tatlong katanungan na iniiwan natin sa ngayon at magbubukas sa atin ng panibagong simula, panibagong pagpapala na ang banal na pagkatakot ay laging pumanahan sa iyo. Iyan papasalamatan sa ating Panginoon na siya lamang ang lumikha ng lahat ng bagay sa atin na nagbigay at sabi niyan, nag-bless, nagbigay ng hubag, panibagong payapa sa ating buhay na nararanasan natin ngayon. Siya lamang ang may dulot at may bigay doon sa atin. Ito yung muling talatang basahin natin. Sabi nga diyan, the Lord is your keeper. The Lord is your shade on your, sabi diyan, on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. The Lord will keep you from all evil. He will keep your life. The Lord will keep you going. You're going out and you're coming in from this time forth and forevermore. Napakaganda na sinabi, no? Ang Panginoon ang magiging kalasag mo. Ang Panginoon, sabi niya, kahit na, sabi niya, sa araw-araw, sumigat man ang matindi ang araw, hindi ka masasaktan. Lagi kang iingatan ng Panginoon, ilalayo ka niya, sabi niya, sa gawa ng kaaway. Amen. At kahit na ikaw ay lumabas at pumasok man, umalis o bumalik man muli, you're going out and you're coming in from this time forth and forevermore. Hindi kayo iwanan ng ating Panginoon at yan ang kanyang pangako sa atin. Amen. Napakasarap na maranasan yung pagpapala ng Panginoon na ibinigay niya sa atin. He will never leave us nor forsake us. The Lord will keep you from all evil, and He will keep your life. The Lord will keep you going out and coming in from this time forth and forevermore. Amen. Napakaganda ng talata ng ating ibinigay sa atin ng Panginoon. Ano? Maging kalakasan ang bawat isa sa atin ito at maging panibagong simula sa bawat isa sa atin. Ang Diyos ang may bigay, ang Diyos ang may likha, at siya rin ang mabawi ng lahat. Magpasalamat tayo dahil tayo ay binigyan ng pagpapala, panibagong buhay ng ating Diyos, at hindi ka kinalimutan ng ating Panginoon. Ano man ang nangyari, nananatili ang Panginoon sa ating tabi, nananatili ang Diyos na nakatingin sa atin. Ang tanong lamang ay kung handa ba tayong sumunod sa pagtawag ng ating Panginoon at inihanda ba natin ang ating sarili upang muling mabalik sa linya na gusto ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tayo natin sa tayo.